Ngayon, very simple lang. Sino ang tatayo doon sa mga negosyanteng pinahihirapan? Nawawala ng pag-asa, kumpiyansa dahil nakikita nila yung red tape. Dahil yung pulisiyang ginawa ng ating pamahalaan para madali, nagiging mahirap. Yung simple ginawang komplikado. Marami kaming nakikitang lumalapit sa amin, malilit na negosyante. Pinakikinggan namin. Nilalagay namin sa files. Pagdating sa files namin, anong tawag dito? Punong-puno kami. Environment, crime, economy, business, injustice, abuses, lahat yan. So nakikita namin, araw-araw, barometro yan ng totoong mga taong nakikipagsapalaran, lalong-lalo na yung gustong maging malaya at gustong magnegosyo para kumita na maganda naman para sa bansa. So ngayon, eto na ang kwento. Galing kang Leyte, galing kang Mindanao, mamamasahe ka, makaabot lang para isumbong, ipabitag yung kanilang naranasan. Mantakin nyo. O sige, ito totoo sa files namin to. Pwede namin mapakita ang files. Magsasaka ka man, simpleng driver ka man, magpahinante ka man, negosyanteng maliit ka man, apektado yan. Ang maliliit na mga negosyante, medium sa small businesses, micro businesses. Bumili siya ng furniture na kahoy, binili niya sa wholesaler, i-retail niya ngayon. May driver siya, may outlet siya, i-deliver sa kliyente. Mula doon sa kanyang tindahan, para i-deliver doon sa bumili sa dining set, sala set na mga nara. Ngayon, tapos na yon. Sasabihin ng driver, o ito, i-deliver mo. Dineliver niya ng driver. Mula sa kanilang lugar, sa tindahan, patpunta roon sa nakabili, i-deliver yung furniture and dining set na nara. Nandito na yung magaling na mga tawag dito, pulis. Kaibigan natin ng mga pulis. Dahil hindi nila naintindihan. It's a checkpoint sila. So tatawag ngayon sila. May permit ka ba dyan? Kahoy yan eh. Saan ba nang galing yung kahoy na yan? Anong pakialam ng driver doon ay binili lang naman ng retailer sa wholesaler. Yung wholesaler, mura sa manufacturer. Yung manufacturer, ang siyang kumukuha ng mga lumber, siyang may permit dapat sa DNR. Kung nakikinig sa atin ng DNR, hindi ko kayo binabanatan dito. Nagsasabi lang ako ng hubot-hubad na katotohanan. Kasi ito nangyari. Hinuli mo ngayon yung driver. Kinumpis ka mo lisensya, inimpound mo yung kanyang truck doon sa police station, at ang police station, kakamot ng ulo, tatawag niya sa DNR. Pagdating sa DNR, kasi tinutupad lang naman ng police kasi baka ay mga illegal logging, gusto nang sabihin, lumber yan eh. Ang ganda niyan, nara yan. Ganda ng ano, may permit ka ba? Anong pakialam ng driver? Bakit mo kinumpis ka ang lisensya? Bakit mo in-impound yung truck? Kawawa naman yung maliit na negosyante. Double whammy. Hahanapin nila. Kasi kung hindi mo mahanap yung permit niyan, ang tawag ko dyan, kabobohan eh. Ano naman ang pakialam ng taong binili niya para gusto niya kumita? Kasi may wholesaler pa siya, may manufacturer pa siya. Yung manufacturer, binibili niya doon sa mga lumber na hindi naman siguro yan. Kasi kung ang suspetsa wala ka, dahil lamang wala ka mapakita, hinuli mo yung driver, kinumpis ka mo lisensya, hindi siya makapagtrabaho, 2 linggo na, wala siyang kinikita. Yung negosyante, hindi ma-deliver, binubulyawan na ng kliyente. Kanino tatakbo yan? Mula sa Visayas, tatakbo ngayon sa Bitag, ipinabitag. And then, nakita namin. Tinawagan namin ng presinto, tinawagan ng DNR. Ang tanong sa kanila, ikaw, kolokoy ka, hulihin mo yung nagtatransport ng mga troso. Bantayan mo sa checkpoint, hindi yung furniture na yan, alam ko mula sa troso na binili ng retailer sa wholesaler, sa manufacturer. Yung manufacturer, yung lumber, doon ka kukuha. Kung hindi lang kami nakialam, kawawa naman yung driver, magugutom, kumakalaming sikmura. Yung isang negosyante, nawawala na ng pag-asa. Ganito naman lang mangyari sa atin dito. Kanino sila tatakbo? Kaya may bitag. Ipinabitag.
isang tawag lang namin at sinabi namin, sino ang nagbigay siyang karapatan i-impound yan? Ano ang ano mo? Anong karapatan mo? Binigyan kami ng rason. Sabi namin, gusto mo bang lumipad kami dyan para tawagin yung pinaka-director ninyo dyan sa region na yan, paharap sa'yo, pati chief of police, pati yung mayor, darating ako dyan. Mamaya-maya, sir, okay na, release na natin. Paano na lang kung ikay simpleng tao? Mananatili ka ron. Ito na naman. Case number 1. Ikaw ngayon, dito, may negosyo. Ang negosyo mo, travel and tours. Siyempre, kukuha ka ngayon ng permit sa DOT. Dahil travel and tours ka ngayon, sa tagal ng panahon, hindi pa ma-release kasi nasa bakasyon. Nag-seminar. Hindi pa napepermahan. So, mahihirapan yun. Pag ganun klaseng, kumbaga, pag tinawagan mo naman, nagla-lunch, lumabas, ay may meeting. Hindi ba nakakabwisit? Ang ibig kong sabihin dito, hindi ba narinig yung salitang, mamayan muna, wag mamayana. Nangyayari pa rin yan. Alam ko naman meron tayong ARTA, anti-red tape sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Nakakaabot ba sa kanila to? Well, kung walang magsusumbong, hindi makakaabot. Kung hindi mo nireport yung sinasabing red tape, ang ating pamahalaan, particular si BBM, sinabi niya na yan, na bilisan natin ang ating para to ease the ease of doing business. Doon ako sa maliliit, pero dito sa mga kasamahan ko ngayon, naintindihan nila. Polisiya sa importation, polisiya sa mga ganitong permit. Nagkakatagalan. Ako minsan, pag medyo nagpabaya ka dyan, napabayaan mo, hindi mo inasikaso, dalawang klase lang. Sinasadya mo ba? Nananadya ka ba? Or tamad ka lang. Either way, tamad ka lang, hindi mo nakita, or sinasadya mo, that's called grave negligence. May kaparusahan dyan. Kapag sinadya mo yan, dahil may pakay ka, pinahirapan mo yung maliit na negosyante, may problema ka. May kalalagyan ka dyan. Pwedeng gamitin yung sinasabing ombudsman, graft, grave negligence leading to graft. Sa tulong ng, tutulungan namin yan. So, ang trabaho namin dito, turuan ang mamamayan. Bigyan sila ng kaalaman para sila'y maging malaya. Patuloy kaming ilalantad itong mga kahinaan na to, na hindi naman nakakaabot sa itaas. Kaya ang sinasabi ko, kung kayo yung mga nakakaintindi sa akin, the job of the journalist, lalo na sa bitag, we inform, educate. Number 1, we inform and educate. Number 2, we emancipate. Bibigyan natin ng kalayaan sa pamamagitan ng punuan natin ng kaalaman sa mga bagay na nakikita namin para yung mga tutulog-tulog sa pansitan, kumilos. Kung sakaling hindi tumatalab, patuloy kami at hindi kami magsasawa, ilantad. Sana yung mga tao at ang mga tao mismo, sana darating ang panahon, kayo nang magbabantay dahil kaalaman ang siyang. You know, we're empowering you now. We need more watchdog. Bantayan para makaabot sa itaas. Anumang pulisiya na maganda ang layunin, pero naman ang interpretasyon kung paano ginagamit, nagiging bureaucracia, nagiging red tape. Naniniwala ako na kapag ikay nag-apply ng lisensya, anuman, etc., meron tayong sinasabing marginalized note. Naniniwala ako 72 hours lang dapat yan. Pag sobra dyan, may mga dates yan na importante. Pero kung minsan lumalagpas, maabot ka ng kalahating taon, isang taon, may problema ka na roon. Kaya nga in-establish sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, anti-red tape, ARTA. So ngayon, marami pa akong story na pwedeng sabihin sa inyo. Pwede pa namin support ng files. Hindi kami nagkikwento rito. Hindi kami kwento-kwento. Pag hindi namin na dokumento, hindi namin kinikwento. Lahat ng na-dokumento namin, kinikwento namin, nasa files yan. Bawat buong katotohanan. Isang negosyante, nagsusumikap, makakolekta. Sinikap niya, ang kanyang kapital, maliit lang.
kontratista siya, tatrabaho siya, kukuha siya, dadaan siya sa sinasabing bidding process ng ating pamahalaan. Wala siyang ginawa, above board lahat ang ginagawa niya. Negosyante siya, gusto niyang kumita para sumigla ang kanilang buhay, maging independente. Mabilis nang may deliver niya ng yung kanyang serbisyo doon sa sinasabing tanggapan ng lokal na pamahalaan, kung sino man siyang pinagkukunan niya. Mabilis dahil negosyante sila, maliliit, na yung kanilang capital dapat makuha agad nila, yung kanilang cost of investment, yung ROI, ang balik, dapat mabilis agad. So, mabilis sila mag-bill, tama naman, billing fashion to collect. Anak naman ng tipaklong. Pagdating mo roon, ay nasa seminar, ay nag-out of the country. Ay kuminsan, pagdating niya, ay sandali, nagluluksa, namatayan. So, gaano katagal? 40 days and 40 nights magdadasal. Naloko na. Yan ang mga totoong storya ng mga negosyanteng nakikita namin. Kanino tatakbo? Sa agrikultura, mga magsasaka, marami pa akong kwento. Isa ang problema. Napakahirap para sa kanila dahil sila ay walang mukha, walang boses. Ang mga malalaking negosyante, may karapatan, may kapakanan, meron silang lahat ng mga bagay, sandata, ilaban, kontra, kasi kilala sila. Yung mga simpleng negosyante, mga totoong tao, nagsusumikap. Kahit na yung simpleng balot vendor, magtitinda yan eh. Kukunin niya yan. Ay kung minsan, pag nalintikan ka na, naharang ka, medyo, anong balot mo dyan? So nakikita niya na, simple to, the ease of doing business. Ang siyang dapat maghikayat sa mga dayuhang investor. Dahil nakikita nila, madali ang negosyo, hindi mahirap. Tulad ng sinabi ng kasamahan ko kanina, sabi niya, malayo na ang Indonesia, malayo na ang ibang bansa. Dati yung Singapore, back in the 60s, hinahangaan tayo. Ngayon, naiwan na tayo sa kangkungan. Salamat dun sa kanang leader, si Lee Kuan Yew, buo ang dibdib, may tibay ng sikmura, ipinatupad, hanggang sa kanyang namatay, ginagbayan niya. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang susunod na henerasyon, ang sino mga leader ngayon, at yung mga leader ngayon na sinasabi natin, sila ang merong kapangyarihan, sila ang may karapatan, kumbaga dahil sila'y sapat na ang kanilang kaalaman, kanilang karunungan, the wisdom and the knowledge. They're trained. The new generation of leaders ay yung mga leaders upcoming. But the next generation, turuan natin ang mga tao para magkaroon ng disiplina. Hanggat hindi natin nakikita ang kamalian, hindi tayo pwede magbago. Huwag tayo magsawa punahin ang mga mali. Pag nagsawa na tayo, tinatanggap na natin. Tulad ng sinabi ng speech ng ating Pangulo si BBM, na ito'y biblical, na ginamit ni Edmund Burke, na philosopher, pero nanggaling sa Biblia. Evil triumphs when good men do nothing. Evil triumphs when good men do nothing. Ang kasamaan ay magwawagi kapag yung mabubuting tao ay nakaupo lang at walang ginagawa. Pag wala kang ginawa, tinanggap mo na yung sistema, tinanggap mo na yung kalokohan ng taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag mawala ng pag-asa. We have to have the hope and the courage to continue. To make a change, sabi nga natin dito, and this is something na I will make it more biblical, para magkaroon ng pagbabago sa iyong komunidad, punuan mo ang pangangailangan ng kapwa mo, kung ano man yung kulang, huwag kang humingi ng kapalit. Ipasa Diyos mo na lang at darating yung sinasabing ito naman ay biyaya kung meron. Pero kinakailangan meron kang tibay ng loob, the courage to speak up. Pag nawalan ka na ng pag-asa, wala ka nang ilalaban, tatanggapin mo na. Kaya ayaw ko marinig na parang wala nang pag-asa. Hindi, may pag-asa. Ang pag-asa natin sa susunod na henerasyon, kinakailangan natin mga leader sa itaas, gabayan, ang mga susunod na ito yung mga leader na parating.
Tatlong henerasyon. The next generation, the new generation of leaders, and the now generation of leaders. The now generation, very important though, whether in politics or business, you'll understand what I'm saying. The now generation are full of wisdom, knowledge. Sila ang gagabay. Ganyan ang ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Bagamat siya retired, patuloy pa rin siya nagbibigay ng gabay sa mga set of leaders, nakikipagtalakayan sa mga universidad, open forum, para ma-transfer yung teknolohiya at kaalaman para tumibay ang buo ang lib. Kaya ganun sila sa Singapore. O pwede mangyari dito yan. Kaya, kaya kong ilaban, di ko kayo iiwan, bitag yan, pero ikaw ba'y umaasa at may pag-asa? Kasi kung wala kang pag-asa, iatang mo sa amin, ano mangyayari yun? Ilalaban ko lang, tapos wala kang gagawin. Hindi, sama-sama to. Tuloy ang laban. Laban doon sa sinasabing mga nagpapabaya. Sa mga negosyo, sa mga malilit na taong gusto magsumikap. Sabi nga natin dito, the American way, in pursuit to life, liberty, and happiness. Meron tayo dito sa Pilipinas yan. Sikap at tiyaga ang kailangan natin. Pag-asa. Manindigan ka, huwag ka matakot. Kapag medyo hindi mo kaya, takbo ka. Kanino ka takbo? Kay Ben Tulfo sa Bitag. End of story. Thanks. Thank you very much, Mr. Ben.